Action. Fang Kun. Hindi niya tinawag na Cheng Weinan. Bakit niya tinawag ang totoong pangalan ko? Nabalitaan kong ang girlfriend mo ay isang sikat na artista na may magandang katawan. Siguro maganda rin ang mukha niya, no? Kapag may pagkakataon, susubukan ko siya. Bitawan mo ako. Pagsisisihan mo to. Kung girlfriend mo to, marami pa akong pwedeng gawin. Zhang Yu, tapos ka na. Ngayon, tapos na ang laro. Napakagaling, Zhang Yu. Sa eksenang ito, binuhay mo ang pag-arte ng lahat. Pangunahin na dahil magaling ang lahat. Ate Faye, pasensya na. Nawalan ako ng kontrol. Zhang Yu, napakagaling ng pag-arte mo. Hello, Mr. Zhang Yu. Ako ang assistant ni Direk Uyang Lei. Gusto kanyang imbitahan na pumunta sa set namin para mag-usap. Hindi ko alam kung pwede ka ngayon. Pwede? Syempre pwede. Sige, dito po tayo. Imbestigahan nyo para sa akin. Hanapin nyo lahat ng impormasyon tungkol sa basurang si Zhang Yu na yun. Saan siya nakatira? Sino ang mga kasama niya? Kung may madilim siyang nakaraan. Kung wala, gumawa kayo. Ang ganda naman ng set na to. Kaya lang ang atmosphere. Bakit parang ang weird? Ikaw si Zhang Yu, tama. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Parang peke ang pagiging palakaibigan ng direktor na to. Anong gusto niyang gawin? Masyado kang formal, Direk Uyang. Nasa kabilang set lang ako kanina, yung eksena kung saan tinakat mo si Cheng Weinan. Pinanood ko yun mula simula hanggang dulo. Sinabi ko agad sa assistant ko, na ikaw ay ipinanganak, talagang pangkontrabida ang hanap buhay ko. Pinatawag kita rito, kasi, may inihahanda akong malaking pelikula ngayon. Yin Putuan, Direk Uyang. Sa totoo lang po, medyo limitado lang ang mga role na kaya ko. Maliban sa pagiging kontrabida, hindi ko na kayang galingan sa ibang karakter. Baka masira ko lang ang pelikula nyo. Ang bida sa pelikulang ito, ay isa ring malaking kontrabida. Pero ang gusto ko sana ay, mag-focus sa pagiging seryosong kontrabida. Direk Uyang, maraming salamat po talaga, sa pagtitiwala nyo sa akin. Pero sa ngayon, wala pa akong bakanteng oras. Iniisip mo bang bababa ang tingin sa iyo sa ganitong pelikula? Natatakot kang maapektuhan ang career mo, no? Kayong mga kabataan talaga, napaka-inosente nyo pa. Sa totoo lang, ang tao, basta hindi labag sa batas o krimen, basta kumikita, hindi yan nakakahiya. Tama ba ako? Tama. Ang dangal at reputasyon. Aanhin ang dangal kung wala namang pambili ng bigas. Bakit ba ako pinalayas ni Lufan? Mula sa set ng pelikula. Dahil lang ba wala akong backer o pera? Wala ba akong kakampi? Direk Uyang, salamat po sa payo nyo. Pag-iisipan ko po itong mabuti. At magbibigay ako ng sagot. Sige, ipapahatid kita kay Xiaozhou. Paanong nangyari ito? Ang mga videong ito, sinadyang i-edit para magmukhang masama. Fang Kun, napakadumi talaga ng laro mo. Kulungan, pagkabaliw. Talagang gusto mo akong sirain ng tuluyan, para hindi na ako makabangon kailanman. Jizang, ayos ka lang ba? Hello. Ate Faye, Zhang Yu. Ang mga balita sa internet, nakita mo na ba? Oo, sigurado si Fang Kun ang may gawa nito. Natalo mo pa si siya ng husto sa act-in sa set. Gumaganti lang siya sa iyo. Hey, galit lang yan ng taong walang magawa. Tama, pero walang pakialam ang publiko riyan. Kailangan mong sumagot agad. Kundi, ang mga paninirang ito, ay hindi mo na malilinis kailanman. Huwag mo ng pangaripang, magpatuloy pa sa pag-aartista. Sumagot, paano naman ako sisigot? Walang maniniwala sa akin. Isa lang akong hamak na extra. Zhang Yu, handa ka bang magtiwala sa akin? Simula sa araw na ito, ako na ang magiging manager mo. Ate Faye, pwede bang magtanong? Isang sikat na aktres na tulad mo, bakit mo tinutulungan ng isang tulad ko, na baguhang puno ng issue? Dahil nakikita ko ang galing mo. Anong galing? Itinataya mo ang sarili mong career, para lang sa kinabukasan ko. Ate Faye, salamat. Mula ngayon, ipinapaubaya ko na ang sarili ko. Sa iyo, alagaan mo ako ng mabuti, ha? Ang tamis mo namang magsalita, pero huwag ka munang magbiro. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Unang hakbang, ang pangalan mo sa social media. Palitan mo ng aktor na si Zhang Yu. Pangalawang hakbang, maglabas ng pahayag. Huwag kang magdahilan, lalong huwag kang makipag-away. Sabihin mo lang ang totoo. Aminin mo ang mga litratong iyon. Aminin mong nag-deliver ka ng pagkain, na naging extra ka. Gawin mong patunay ang mga tinatawag nilang black materials na ito.
na nagpapakahirap kang mabuhay. Sige, babalik ako para isulat ang pahayag. Tungkol naman sa akusasyon na may sakit ka sa pag-iisip, biruin mo na lang sila. Biruin. Ate Faye, ayon sa paalala mo, nasulat ko na, tingnan mo. I-post mo na. Ano, tama ang sinabi ko, di ba? Kuya Kun, yung Zhang Yu na yun, nag-post sa Weibo. Ngayon, nag-iba na ang ihip ng hangin sa internet. Puro papuri sa pagiging totoo niya. Sinisisi tayong bumili ng trolls para suran siya. Mga walang silbi, mga inutil. Gumastos ako ng malaki, hindi para pasikatin niyo siya. Ngayon, pinagtatawanan ako ng buong internet. Paano na ako haharap sa iba? Sabihan ang mga producer. Kung nandyan siya, wala ako. Kung nandito ako, wala siya. Pagkatapos ng araw na ito, kung nasa set pa ako, at makita ko ang basurang Zhang Yu na yan, hindi na ako aarte sa pelikulang to. Tuloy, pinatawag niyo raw ako, Direk, kagabi lang, gumanti ako kay Fang Kun. Ngayon, pinatawag na ako ni Direk Wang. Mukhang hindi maganda to ah. Zhang Yu, isa kang, baguhang may malaking potensyal, pero baguhan ka pa rin. Hindi mo sila kaya. Heto ang 150,000. Paano naman yung mga nashoot ko na? Bukod sa dalawang mahalagang eksena, tatanggalin na lahat ng eksena mo. Sige, naiintindihan ko, Direk. Ngayon lang kita nakitang ganyan. Sabihin mo, anong nangyari? Tinanggal ako. Akala ko kung anong malaking problema na, yun lang pala. Ate Faye, bukod kay Direk Wang, isa na lang ang hawak ko. Isang kontrata para sa isang erotic film. Ano naman? Nakalimutan mo na bang gusto mong maging pinakamagaling na aktor? Oo nga, aktor. Ang pag-arte ay pagsasabuhay ng buhay ng iba, kaya mong gumanap na masama. Lalo na ang mga nakakahiya. Ate Faye, hindi dapat ako naghuhusga. Basta marunong magbago. Ayos na. Nga pala, nakuha mo na ba kay Direk Wang ang talent fee mo? Kailan mo ba ako kukunin? Formal ko nang kinukuha si MS. Chin, bilang aking exclusive manager, ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na porsyento sa merkado. Sira ka talaga. Tinutulungan kita ngayon, hindi dahil sa pera mo. Kapag naging sikat ka na, saka kita sisingilin ng malaki. Mula ngayon, sa akin ka na. Oh, sige. Si Zhang Yu pala. Hello, Direk Uyang. Ito ang manager ko, si Chin Fei. Kung may kailangan kayo, sa kanya muna kayo makipag-usap. Hello, Direk Uyang. Ang script na sinabi mo kay Zhang Yu, sobrang interesado siya. Kaya pumunta ako rito ngayon, para makipag-usap sa inyo tungkol sa collaboration. Mabuti naman kung ganoon. Ang role ni Zeman ay para talaga sa kanya. Direk Uyang, walang problema sa role. Ang gusto lang talaga naming pag-usapan ay ang talent fee. Alam nyo naman, sobrang sikat ni Zhang Yu ngayon. Madali lang yan. Hindi ko kailanman binabarat ang mga magagaling na artista. Handa akong magbigay ng 100,000 para sa talent fee. Pasensya na, Direk Uyang. Pero 300,000 ang gusto namin. 300,000, nababaliw na ba kayo? Direk, bakit hindi nyo muna tingnan sa internet yung isang video ni Zhang Yu, kung saan tinatakot niya si Fang Kun. Umabot na ng mahigit 100 million views. Kung ayaw nyo ng collaboration, pwede na kaming umalis ngayon. Teka, huwag kayong magmadali. Sige, Miss Chin, 300,000 kung 300,000. Isusugal ko na to. Happy working with you, Direk Uyang. Ang galing. Kung ako lang ang nakipag-usap, baka pumayag na ako agad sa 100,000. Iba talaga kapag may manager. Direk, tapos na ba ang script? Gusto ko munang basahin. Zhang Yu, tungkol kay Zeman. Sa role na to, kung may naiisip ka, sabihin mo lang. Pwede pa nating baguhin ang script. Gusto ko munang malaman, sino ang kinuha niyong bida? Si Zeman ang bida. Si Zeman, nakagawa na siya, ng daan-daang adult films, Ate Faye, hindi ako natatakot. Hindi ba sinabi mo sa akin na hindi dapat mapanghusga ang isang artista? Pero, walang pero. Ate Faye, magtiwala ka sa akin. Magtiwala saan? Tao kita. Paano ko hahayaan? Bahala ka na nga. Hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Hay nako, tama na yan. Acting lang naman to. Hindi naman totohanan. Bumalik kayo sa Lunes. Ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Ate Faye, galit ka pa ba? Nasa bahay na ako.
Kung hindi mo sinabi, hindi ko maaalala. Lumipat ka na ng bahay ngayon. Ha, lilipat ng bahay. Saan naman ako titira? Tumira ka kasama ko. Bakit? Ayaw mo. Hindi naman sa ganoon. Kaso may kasama pa akong kaibigan. Tumira ka sa akin. Ako na ang magbabayad ng kalahati ng upa mo. Mula ngayon. Sa akin ka natitira. Ako. Sige. Susundin ko ang manager ko. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, namumroblema pa ako. Sa 800 na upa. Ngayon, nakatira na ako sa isang malaking villa. Ate Faye. Ang mahal siguro ng bahay na to, no? Paano kung may masira ako? Baka hindi ko kayang bayaran. Zhang Yu, makinig kang mabuti. Ikaw ang magiging susunod na best actor. Bakit ba araw-araw mo yang iniisip? Kung sinabi kong tumira ka, tumira ka. Ate Faye. Ginagawa mo namang parang binubuhay mo ako. Ang kapal ng mukha mo. May motibo ako. Namumuhunan ako sa'yo ngayon. Binubuhay kita. Pagdating ng araw na tumaas na ang talent fee mo, ikaw naman ang bubuhay sa akin. Kung hindi ako magiging mabait sa'yo ngayon, baka layasan mo ako. Kanino ako iiyak? Hi, salamat. Dumating din kayo. Bakit nagmamadali? Nandito na ang bida nating babae. Nandito na. Ang bata-bata pa niya. Paano niya gagampanan si Zeman? Ano bang alam niya sa pagiging playboy? Ano bang alam niya sa pang-aakit? Si Min, huwag mong maliitin ang edad niya. Ang pag-arte niya ay kinilala na ni Direk Huang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong mag-rehearse ng isang eksena. Anong eksena? Yung pinakamapang-akit na eksena, pang-aakit sa ilalim ng kurtina. Si Min, ikaw si Jin Lian. Nagsasampay ka ng damit sa itaas, at aksidenteng nahulog ang kawayan. Alam mo ba ang eksenang ito? Ilang beses ko na itong kinunan. Dahil tinanggap ko ang proyektong ito, kailangan kong galingan. Na-detect na gaganap ang host sa isang bagong karakter. Bilang isang kontrabidang may kakaibang karisma. Dagdag na pabuya para sa host. Dagdag karisma. Ayos. System bro. Sigurado na to. Handa na ba ang lahat? Action. Si Zhang Yu pa ba ang lalaking ito? Bakit biglang nag-iba ang aura niya? Nandito na ang emosyon. Binibini. Nahulog ang gamit mo. Ikaw. Anong nangyari sa akin? Pwede na ang acting. Sabi ko na nga ba, ang paningin ko, si Uyang Lei, ay hindi kailanman nagkakamali. Ikaw ang bida sa pelikula kong ito. Direk Uyang, mukhang sa resulta ng audition. Kontento po kayo. Sobrang kontento ako. Si Zhang Yu ang para sa pelikula kong ito. Ang itinakdang bida. Ang karakter na ito, bukod sa kanya, wala nang ibang makakagawa. Para kay Zhang Yu. Salamat sa pagtitiwala, Direk Uyang. Dahil sa galing niya sa pag-arte. Sa napag-usapang 300,000. Kapag kumita ang pelikula, bibigyan ko pa ang artista mo ng 5% profit share. Ang galante ni Direk. Kapag nandyan siya, parang wala na akong dapat ipag-alala. Ang pakiramdam na ito ng kapanatagan. Ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Tahimik lang si Ate Faye sa biyahe. Nung nag-audition ba ako, sobra ba ang acting ko? Iisipin kaya niya na malandi ako. Zhang Yu, ang galing mo umarte ngayon. Ang ibig kong sabihin, yung karakter ni Zeman, kuhang-kuha mo. Malikot pero hindi bastos. Masama pero hindi malaswa. Kahit ang matandang babaeng tulad ni mo Zeman, napasunod mo. Matandang babae, bakit parang ang weird ng tono niya? Ate Faye, sabi mo huwag akong magpa-apekto sa kanya, kaya inisip ko na hindi kita pwedeng ipahiya. Ang ganda talaga ng mukha ni Ate Faye. Sayang naman kung magiging manager ka lang. Sinisipon ka ba? Wala to. Medyo pagod lang nitong mga nakaraang araw. Kung ganun, dadalhan kita ng almusal bukas. May alam akong masarap na lagawan. Sige, perks ng isang manager. Ayan na. Nga pala, sa Mazaysan, ilalabas na ang promo video. Ito ang unang beses mong makikita ang sarili mo na may linya at close-up, di ba? Hintayin natin ang reaksyon ng mga tao. Ate Faye, mukhang maganda ang mood mo. Ngayon Wang Zonsheng, bakit ka nandito? Kuya Yu, ang galing mo talaga. Ang production team ng Mazaysan, nagpo-post para pasalamatan ka. Yu, may isa pang nakakatuwang balita. Gusto mo bang marinig? Narinig ko kay Wang Zonsheng. Na ano? Dapat sana ang promo ng pelikula
ay nakatutok kay Fangkon. Pero wala masyadong reaksyon, kaya nataranta ang mga investors, at pinalitan ng poster mo. Hulaan mo kung anong nangyari. Bumuti ang data. Hindi lang basta bumuti. Ang bilang ng mga gustong manood, biglang tumaas mula 30,000 hanggang 800,000. Tumaas ng mahigit 20 beses. Ako, nagtagumpay ako. Tapos na ang shooting ng pelikulang Mazai-san. Kinakalkula ang reward para sa host. System rating, S-rank. Congratulations, nakuha ng host ang character na Hiya. Ability fusion, ang iyong resistance sa atake, at physical recovery, ay tataas ng malaki. Moms master mo ang lahat, ng street fighting skills. Salamat, Ate Faye. Mula nang mabash ako sa buong internet, at mapalayas sa set, palagi kang naniniwala at sumusuporta sa akin. Masyadong malaki ang utang na loob ko sa'yo. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Nga pala, mula ngayon, huwag ka nang tatanggap ng kahit anong role, lalo na kay Direk Uyang. Sige, pangako, kapag hindi pumayag si Ate Faye, hindi ko babasahin ang script. Mabuti naman, kailangan na nating pumunta sa set, kukunin ko lang ang mga damit mo. Kuya Yu, girlfriend mo ba siya? Umalis ka nga dyan, manager ko siya. Sinong niloko mo? Manager tapos ka-live-in mo, tinutulungan ka pang mag-ayos ng damit. Anong alam mo? Partnership to. Hayaan mo na, kailangan ko nang mag-shoot. Zhang Yu, palagi kong iniisip na isa kang magaling na aktor. Sa totoo lang, may 2 pa akong pelikula. Pasensya na, Direk, kung anong proyekto ang tatanggapin ko ngayon. Si Miss Faye ang masusunod. Direk, mas mabuti pa, bilisan na nating mag-shoot. Kahit gaano ka pakatuso, bata, hindi mo matatakasan ang mga plano ko. Ilang magagandang babae, ang ay dadagdag sa eksena mo. Kuya Yu, siya ba ang girlfriend mo? Alice, manager ko siya. Niloloko mo ba ako? Manager na nakatira kasama mo, at nag-aayos pa ng mga damit mo. Anong alam mo? Magkatrabaho kami. Hayaan mo na, kailangan ko nang mag-shoot. Zhang Yu, matagal ko nang iniisip na isa kang magaling na aktor. Sa totoo lang, may 2 pa akong pelikula. Pasensya na, Direk, kung anong proyekto ang tatanggapin ko ngayon. Si Miss Faye ang masusunod. Direk, mas mabuti pa, bilisan na nating mag-shoot. Kahit gaano ka pakatuso, bata, hindi mo matatakasan ang mga plano ko. Ilang magagandang babae, ang ay dadagdag sa eksena mo. Zhang Yu, ikaw, cut. Perpekto ang take na ito. Nag-shoot kayo ng kissing scene. Oo, Miss Faye, bakit ka nandito? Chin Faye, nag-shoot lang kami kanina. Sana hindi ka magalit. Manager niya ako. Bakit naman ako magagalit? Mabuti naman kung ganoon. Direk, pwede na tayong maghanda para sa susunod na eksena, sa loob ng Zeman Mansion. Sige. Ang galing mo talaga, Zhang Yu. Napakahusay mo talaga. Perpekto ang shoot natin ngayon. Pinapangako ko, kapag ipinalabas na ang pelikula natin, siguradong mas marami ang manonood kaysa sa Mazai 3. Dahil ito sa magandang direksyon mo, Direk. Miss Faye, parang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ayos ka lang ba? Sakay na. Miss Faye. Hindi ba maganda ang acting ko ngayon? Saan ako nagkamali? Masyadong magaling ang acting mo. Bakit hindi ka masaya? HMPH. Sa sobrang galing, gusto kitang atali at bugbugin. Hi. Ang puso ng babae, parang karayom sa ilalim ng dagat. Buwisit na Zhang Yu na yan. 2 eksena lang siya, pero ang taas pa rin ng kasikatan niya. Yung mga binayaran nating trolls dati, baka nakatulong pa para sumikat siya lalo. Malaking balita, hindi ba pinapaimbestigahan mo sa akin? Ang Zhang Yu na ito, alam mo ba kung ano? Ang sinushoot ni Zhang Yu ngayon, siguro isang basurang web drama. Hindi, gumagawa siya ng isang malalaswang costume drama. Siya ang bida, si Master Zeman. Hindi ba't sinisira niya ang sarili niyang kinabukasan? Ate Chen, gusto ko sa loob ng kalahating oras. Alam ng buong internet na itong bagong bituin na magaling umarte, ay nagpapababa ng sarili para sa pera. Sige, aayusin ko na ngayon. Zhang Yu, ikaw mismo ang nag-abot ng kutsilyo sa kamay ko. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa makakabangon. Ate Faye, anong gusto mong kainin sa umaga? Ipagluluto kita. 刚有点名气就下海，真恶心。演技再好也是脱星，这辈子完了。方坤粉丝
斯说的对，底层人就是没底线。 Alam kong galit na galit ka. Pero hindi ka pwedeng magalit ngayon. Pinupuntirya ako ng ganito ni Fangkon. Magtitiis na lang ba ako ng ganito? Magtiis ka. Hindi dahil takot ka sa kanya, kundi naghihintay ng tamang pagkakataon. Malapit nang ipalabas ang Mazay 3. Kapag lumabas na ang eksena mo bilang Hiya, malalaman ng mga manunood kung anong klaseng aktor ka. Yung historical drama na yon. Ang kinukunan natin ay ang karakter, hindi kabastusan. Kapag lumabas na ang pelikula, magbabago ang tingin ng mga tao. Gawin mo lang ang best mo sa pag-arte. Ako na ang bahala sa issue sa publiko. Sige. Susundin kita. Mamaya sa eksenang ito ay si Ziman Ching na inaakit si Pan Jinlian. Dapat nandoon ang emosyon. Dapat nakakaakit ang tingin. Makikipagtulungan ako ng maayos sa pag-arte ni Sir Zhang Yu. Mamaya sa actual shoot, mas maging malaya kayo ng kaunti, mas malapit pa. Gawing natural ang physical contact, siguradong sisibog ang epekto. Itong si Uyang Lei. Gusto na naman gumawa ng kalokohan. Action! Wu Niyang. Sa ganda ng gabi. Bakit ka nag-iisa rito at nagbubuntong hininga? Tama, ganyan nga ang pakiramdam. Mas malapit pa,